Ampersand quote, sabi nila, ampersand apos, pagtanda, bahay-bahay na lang ang kahulugan, ampersand apos, pero sa edad kong ito, ang bahay na pinuno ko ng pagmamahal ay gusto kong agawin ng sarili kong manugang. Narinig ko, habang nagtatago ako sa dilim, ang plano niyang ibenta at palayasin ako para makakuha siya ng malaking pera. Ang sakit, parang lason na kumalat sa aking puso. Pero ang hindi niya alam, may mas malalim na ugat ang bahay na ito. Hindi ito basta bato at semento, ampersand quote. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Juan Valdez. Ngayon, 68 na ako. Akala ko, kapag naitaguyod ko na ang aking anak, wala na akong pagsisisihan sa buhay na ito. Ngunit dumating ang isang araw, nalaman ko, may mga bagay na hindi lahat, kapag ibinigay mo, ay ibabalik sa'yo. Ang buhay ko, nakita ko na ang iba't ibang hirap at ginhawa. Ngunit wala nang mas masakit pa sa paglilibing ng sarili kong anak. Si Gabriel, ang aking bugtong na anak. 2 buwan pa lamang ang nakalilipas. Sariwa pa ang hapdi sa aking puso. Ngunit ang sakit na yon, tila nadagdagan ng paulit-ulit, nang dahil sa aking manugang, ng araw na yon, sa aming bahay, sa aming sariling bahay, ginanap ang lamay. Punong-puno ng tao. Mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Nakaupo ako, tahimik, nilulunok ang bawat luhang pumapatak. Nag-iisa akong ama, nag-iisa na sa mundong ito. Nawala na si Aling Elena, ang aking asawa, 2 taon na ang nakararaan. Ngayon, si Gabriel naman. Ang sakit. Ang bigat, at sa gitna ng aking kalungkutan, dumating siya. Si Andrea Reyes, ang asawa ni Gabriel. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mukha, matigas, ang kanyang mga mata, malamig. Hindi ko nakita doon ang lungkot ng isang bagong biyuda. Nakita ko lamang ang pagmamanipula. Itigil na ang pag-iyak, Mang Juan, sabi niya, ang kanyang tinig may bahid ng pagkayamot. Mag-empek ka at umalis ng aking bahay ngayon. Ang mga salitang iyon, bumagsak sa akin na parang isang malaking bato. Nakaupo ako doon. Ang puso ko, tila gumuho. Ang lamay ng aking anak. Ang sarili kong bahay. Tinawag niya akong pasanin na walang silbi sa harap ng lahat. Ang aking dignidad, niyapakan niya. Ngunit hindi ko siya sinagot. Hindi ko siya pinagtaasan ng boses, minsan, ang katahimikan ang pinakamakapangyarihang sagot. Ito ang naisip ko. Tumalikod ako, tahimik akong lumabas. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang tanging alam ko, mayroon siyang hindi nalalaman. Isang bagay na napakahalaga. Ang bahay na yon, ang bahay na pinapaalis niya sa akin, ay hindi kay Gabriel. Hindi ito kanya. Ang bahay na yon, itinayo ko noong 1987. Bawat pako, bawat semento, bawat sahig. Ito ang aking pamana. At ang pera na pinaniniwalaan niyang minana niya, ang 10 milyong piso, 1,000,000,000 sa insurance ni Gabriel, ay akin din palagi. Bumalik ako sa aking mga alaala. Ang Sampaguita Street. Isang tahimik na lugar sa Quezon City. Doon, kasama si Aling Elena, ang aking kabiyak, nagsimula kaming mangarap. Magtatayo kami ng sarili naming bahay. Ang aming munting tahanan. Ang aming pamilya. Bawat sulok ng bahay na yon, bawat silid, ay may kwento. Kwento ng pagmamahalan, pagpapawis, at pag-asa. Doon lumaki si Gabriel, ang aming nag-iisang anak. Bawat hagdan, bawat pintuan, may bakas ng kanyang pagkabata. Ang mga tawanan niya, ang mga iyak niya. Ang bawat marka sa pader. Lahat alaala. Bilang isang accountant, ugali ko na ang maging metikuloso. Bawat resibo, bawat dokumento, itinago ko. Sinabi ko kay Aling Elena noon, habang nag-aayos ako ng aming mga papel, hindi mo alam kung kailan mo kailangan patunayan ang isang bagay. Umiti lang siya noon. Ngayon, naiintindihan ko kung gaano kahalaga ang bawat papel na yon. Hindi para sa pera, kundi para sa katotohanan. Para sa dignidad, ang kwentong ito, hindi lang tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay tungkol sa paggalang. Tungkol sa pagmamahal. At tungkol sa kung paano, minsan, ang pagiging tahimik ay ang pinakamalakas na paraan upang ipagtanggol ang sarili. Hindi ko agad napansin ang mga senyales. O marahil, pinili kong baliwalain ang mga ito. Ang pagkawala ni Gabriel, ang pagdaramdam ko, ay sumakop sa lahat ng aking pandama.
Ang mga babala, tila malabong anino lamang sa aking malalim na kalungkutan. 2 buwan bago ang lamay, namatay si Gabriel. Isang aksidente sa sasakyan. Isang iglap na wala ang aking anak. Ang sakit, kumalat sa buong katawan ko, mula sa ulo hanggang paa. Ang pakiramdam na parang may malaking butas sa aking dibdib. Ang lungkot, sumakop sa bawat sulok ng aming bahay. Pagkatapos ng trahedya, si Andrea, agad niyang inako ang lahat. Huwag kang mag-alala sa mga pag-aayos, Mang Juan, sabi niya. Marahil, iyon ang sinabi niya. Ngunit ang tunay niyang ibig sabihin, alam ko, ay huwag kang makialam. Siya ang nagdesisyon sa lahat ng bagay sa punerarya. Ang kabaong, ang mga bulaklak, maging ang tugtog. Lahat, ayon sa kanyang gusto. Isang beses, naglakas loob akong magmungkahi. Ang paboritong kanta ni Gabriel. Iyon ang kanta na pinatutugtog namin tuwing nagtatrabaho kami sa bahay. Ang kantang iyon may alaala. May kaluluwa. Ngunit pinutol niya agad ang aking sasabihin. Masyadong malungkot yan, Mang Juan. Kailangan natin ng mas masaya. Napanood ko siya. Naglalakad, nag-uutos, suot ang kanyang itim na bestida na nagkakahalaga ng 30,000 piso, 30,000. Tila isang direktor ng isang trahedya. Habang ako, nakaupo lamang, suot ang lumang kulay abong suit na isinuot ko rin sa libing ni Aling Elena 2 taon na ang nakaraan. Pakiramdam ko wala na akong halaga. Invisible. Tila isa akong dayuhan sa sarili kong kwento, ang pangalawang senyales, dumating pagkatapos ng libing. Sa aming bahay. Technically, akin ang bahay na yon. Ngunit mula nang mamatay si Gabriel, tinatrato na ni Andrea na parang kanya. Hinila niya ako sa kusina. Mang Juan, kailangan nating pag-usapan ang sitwasyon mo. Ang sitwasyon ko, financially dependent ka na sa amin ngayon, sabi niya. Si Gabriel ang nagpapanatili sa iyo at wala na siya. Nagkibit balikat siya. Hindi ko kayang pasanin ang bigat na yon. Bigat. Ang salitang iyon, mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Napaka-generous ko na pinahintulutan kang manatili dito, patuloy niya. Pero ang bahay na ito ay akin na ngayon. Lahat ay akin. Iniwan sa akin ni Daniel ang lahat. Dahan-dahan akong tumango. Binigyang kahulugan ni Andrea ang aking pagtango bilang pagsuko. Ngunit ang hindi niya nakita ay ang pagtansya sa likod ng aking katahimikan. Hindi niya alam. Si Gabriel, ang aking anak, hindi kailanman nagkaroon ng sariling bahay. Dito siya nanirahan. Dito siya lumaki. Ngunit may-ari. Hindi kailanman, hindi rin niya alam ang tungkol sa metal file cabinet sa basement. 4 na drawer na puno ng maayos na record ng pananalapi sa loob ng 40 taon. Hindi kailanman itinapon ng isang papel. At higit sa lahat, hindi niya alam ang tungkol sa fideicomiso. Ngunit doon tayo pupunta mamaya. Nakita ng mga bisita sa libing ang gusto ni Andrea na makita nila. Isang matagumpay na real estate agent na humahawak sa mga bagay-bagay sa gitna ng krisis ng pamilya. At isang matandang lalaki na hindi kayang ayusin ang sarili niyang mga usapin. Pinanood nila siyang nakikipagkamay at tumatanggap ng pakikiramay na parang siya na ang bagong ulo ng pamilya. Habang ako, nakaupo lamang sa lumang upuan ni Gabriel, ang binili ko para sa kanya noong siya ay 16 na taon at pinakinggan kung paano niya ako inilarawan bilang isang dependent na biyenan. Hirap si Mang Juan na umayon, narinig kong sabi niya kay Aling Nena, ang aming kapitbahay. Hindi naiintindihan ng mahirap na tao ang pananalapi. Si Gabriel ang nangangasiwa sa lahat para sa kanya. Tiningnan ako ni Aling Nena ng may awa. Kilala niya ako sa loob ng 30% apos, 7 taon, mula pa noong araw na sinimulan kong itayo ang bahay na ito. Ngunit maging siya, tila naniniwala sa bersyon ni Andrea. Doon, may isang mahalagang bagay akong naintindihan. Ang mga tao ay nakikita ang inaasahan nilang makita. Inaasahan ni Andrea na makakita ng isang nalilitong biyudo na hindi kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. At iyon mismo ang nakita niya, ang lumang Honda ko, sa halip na isang magarbong sasakyan. Ang simple kong damit sa halip na mamahaling suit. Ang tahimik kong paraan ng pagluluksa sa halip na ipinagmamalaki ito. Ikinamali niya ang kapakumbabaan sa kawalan ng kapangyarihan. Ang katahimikan sa kahinaan. Ang pagiging mapagbigay sa desperasyon. Ito ay isang pagkakamali na madaling maintindihan. Sa loob ng 2 taon mula nang mamatay si Aling Elena, namuhay ako ng simple.
Hindi ko kailangan ang mga luho. Naintindihan ni Gabriel. Nang umalis ang huling bisita noong gabing iyon ng Martes, sinunggaban ako ni Andrea malapit sa pintuan. Sinasabi ko sa iyo, Mang Juan, hindi na gumagana ang ayos na ito. Tiningnan ko ang sala na ipininta ko ng 3 beses sa loob ng mga dekada. Ang sahig na kahoy na inilagay ko sa aking sariling mga kamay. Ang mga hulma na pinutol at inilagay ko kasama si Gabriel noong siya ay 12 taong gulang. Bawat sulok may alaala. Bawat detalye may kwento, naintindihan ko, sagot ko ng mahina. Ngunit wala siyang ideya kung ano ang tunay kong naintindihan. Ni kung ano ang malapit nang mangyari. Kinabukasan, Miyerkules ng umaga, habang umiinom ako ng kapeng barako, naglinaw ang lahat. Umupo ako sa aking mesa sa kusina, ang mesa na binili namin ni Aling Elena sa isang Tianj noong 1986. At gumawa ako ng listahan. Hindi ito listahan ng mga nawawala sa akin. Kundi listahan ng mga bagay na pinaniniwalaan ni Andrea na nakukuha niya ang bahay. Mahigit 240 metro kwadrado, punong-puno ng alaala sa Sampaguita Street. Sa isang residential na lugar sa labas ng Metro Manila. Ayon kay Andrea, sa kanyang kaalaman bilang real estate agent, ang market value nito ay 25 milyong piso, 25 milyon. Ang life insurance. Ang pulisya ni Gabriel sa engineering firm kung saan siya nagtatrabaho. 10 milyong piso, 10,000,000,000. Gumagastos na si Andrea ng perang iyon sa kanyang isip, ang mga kasangkapan. Mula sa antigo na aparador ni Aling Elena hanggang sa koleksyon ng mga teknikal na libro ni Gabriel. Mga bagay na walang halaga sa iba, ngunit walang katumbas sa akin, ang aking dignidad. Ang makita siyang nagpapalakad-lakad na parang nagmana ng isang kaharian, samantalang sa totoo lang, wala siyang minana. Ngunit ang masakit sa akin, hindi ang pera o maging ang bahay. Ito ay ang invisible eraser na ginagamit ni Andrea. Sistematiso niyang binubura ang bawat bakas ng buhay na binuo namin ni Aling Elena dito. Naiwan na niya ang mga litrato ni Aling Elena na nakalagay sa ibabaw ng fireplace. Nawala na ang mga drawing ni Gabriel noong bata pa siya sa refrigerator. Maging ang aking mga diploma bilang Certified Public Accountant, wala na sa aking opisina. Nagde-decorate ako, paliwanag niya nang tanungin ko ang tungkol sa mga litrato. Palaging sinasabi ni Gabriel na kailangan ng update ang lugar na ito. Update. Tila ang 40 taon ng alaala ay isang lumang programa na kailangang i-uninstall. Binigyan niya ako ng 30 araw. 30 araw upang maghanap ng ibang matitirhan na sa tingin niya ay kakasya sa aking pensyon. 30 araw upang balutin ang 4 na dekada ng buhay at magpanggap na hindi ito kailanman nangyari. Ang pinakamalupit ay ang kanyang kumpiyansa, kumbinsido na nasa kamay niya ang lahat ng baraha. Noong Martes ng hapon, binigyan niya ako ng nakaimprentang timeline na parang ako ay isang umuupa na palalayasin. Nobyembre 15, sabi niya, itinuro ang isang pulang petsa. Yan ang magbibigay sa iyo ng oras upang makahanap ng isang magandang bahay ng panatag na pagtanda. Isang bagay na mas angkop sa iyong sitwasyon. Muli na naman ang pariralang iyon, ang sitwasyon mo. Tiningnan ko na ang ilang lugar, dagdag niya, kumuha ng mga brochure na parang ginagawa niya ako ng pabor. Sa bahay ng panatag na pagtanda, may mga bakante. 50,000 piso, 50,000 lamang sa isang buwan para sa isang studio. 50,000 piso sa isang buwan. Inaasahan niyang gastusin ko halos lahat ng aking pensyon sa renta. At kahit papaano ay mabuhay ng walang iba pang kita, at ang pagkain, tanong ko. Ang transportasyon. Ang mga gamot. Nagkibit balikat siya. May mga programa para sa mga tulad ninyo. Mga food coupon, sigurong pang-estado. Ang gobyerno ang bahala sa mga matatanda. Ang gobyerno. Tila ako ay isang kaso ng kawanggawa na hindi kailanman nag-ambag sa lipunan. Doon ko naintindihan. Hindi lang gusto ni Andrea na umalis ako. Gusto niyang maging mapagpasalamat ako sa pagkakataong umalis. Gusto niyang magpasalamat ako sa pagbibigay sa akin ng 30 araw sa halip na wala. Sa pagiging napaka-generous na hindi tumawag ng pulis para paalisin ako ng puwersahan. Sa pagtanggap na ganito ang takbo ng mga bagay-bagay. Ngayon na wala na si Gabriel. Ngunit kinabukasan, Miyerkules ng umaga, habang umiinom ako ng kapeng barako at tinitingnan ang aking listahan, may isa pa akong napagtanto. Nagkaroon si Andrea ng isang kritikal na pagpapalagay.
Na si Gabriel ang may-ari ng lahat ng kanyang inaangkin, 8 taon silang kasal. 8 taon siyang nanirahan sa bahay na ito. Marahil hindi pa siya nakakita ng titulo o resibo ng mortgage o anumang dokumento na nagpapatunay ng pagmamay-ari ng anumang bagay. Bakit naman niya gagawin? Si Gabriel ang nangangasiwa sa pananalapi, tulad ng itinuro namin ni Aling Elena sa kanya. Ang lalaki ang nangangasiwa sa pera. Luma na siguro, ngunit palagi itong gumagana para sa amin. Maliban sa isang detalye. Hindi kailanman hinawakan ni Gabriel ang aking pananalapi. Tumulong siya sa akin sa bahay. Bumili siya ng mga grocery kung kailangan ko. Sinamahan niya ako sa doktor pagkatapos mamatay ni Aling Elena. Ngunit ang pera, ang mga pamumuhunan, ang ari-arian, ako ang palaging nangangasiwa niyan. Nakita ni Andrea ang tulong ni Gabriel at ipinagpalagay ang pagiging dependent ko. Nakita niya ang aking pagpapasalamat at ipinagpalagay ang obligasyon. Nakita niya ang 2 taon ng tahimik na pagluluksa at ipinagpalagay ang pagkatalo. Kung hindi ako magsasalita, kung basta na lang akong mag-empeke at pupunta sa bahay ng panatag na pagtanda na parang isang masunuring matanda, anong mensahe ang ipinapadala ko? Na ang mga nangaapi ang nananalo. Na ang lakas ng tinig ang nagtataboy sa katotohanan. Na kung sapat ang iyong pagsigaw at kumpiyansa, maaari mong isulat muli ang kasaysayan at nakawan ang buhay ng isang tao. Na ang paggalang sa mga nakatatanda ay opsyonal. Na ang 40 taon kong kasal kay Aling Elena ay walang ibig sabihin. Na ang bahay na itinayo naming magkasama ay mga ladrilyo at semento lamang. Na ang anak na pinalaki namin dito ay madaling makalimutan tulad ng pagtanggal ng mga litrato mula sa isang estante. Ang nakataya ay hindi lang pinansyal. Ito ay existential, ngunit mayroon akong hindi alam ni Andrea. Isang bagay na babaguhin ang lahat. Kailangan ko lang mahanap ang tamang sandali upang gamitin ito. At ang sandaling iyon, darating ng mas maaga kaysa sa kanyang inaakala. Kung ku siyan ni N.I., la gipti yan lon la isa VLD, tibit ran ya si den ni yan ane danilyan ti trongsot den li rane unay. Asi dendika ku angan ni vinlan anatiti tip iles kuayan, yan en akilo ifay iway, may gie aday ay may. Kinabukasan, Huwebes ng umaga, pumasok si Andrea sa bahay ko gamit ang susi ni Gabriel. Nag-aalmusal ako nang marinig kong bumukas ang pangunahing pintuan. Walang katok. Walang magandang umaga. Naglakad siya na parang siya ang may-ari. Dahil sa isip niya, siya nga, Mang Juan, kailangan nating mag-usap, anunsyo niya. Pagpasok sa kusina, may dala siyang folder sa ilalim ng braso. Tungkol saan? Tanong ko, tungkol sa iyong pananalapi. Umupo siya sa tapat ko nang hindi ko inanyayahan. Pinag-iisipan ko ang iyong sitwasyon at kailangan kong malaman kung ano ang eksaktong sinasakop ni Gabriel para sa iyo. Uminom ako ng kape. Ang mga serbisyo, ang mga buwis sa ari-arian, ang insurance. Kumuha siya ng notebook na puno ng mga tala. Hindi sinabi sa akin ni Gabriel ang eksaktong halaga, ngunit kailangan kong malaman ang mga ito upang makapag-budget. Mag-budget para saan? Tanong ko, para ako ang bahala sa mga bayaring iyon. Halata naman, tiningnan niya ako na parang mabagal ako. Hanggang sa lumipat ka, kailangan kong sakupin ang lahat ng binayaran ni Gabriel para sa'yo. Inilagay ko ang tasa sa mesa. At ano sa tingin mo ang eksaktong binayaran ni Gabriel? Lahat. Ang mortgage, ang mga buwis, ang ilaw. Nabubuhay ka sa fixed na pensyon, Mang Juan. Hindi sapat ang pensyon para sa ganoon karami. Tumigil ang kanyang ballpen. Ano ang ibig mong sabihin? Na kung malinaw na sinabi sa iyo ni Gabriel na binabayaran niya ang aking mga bayarin. Hindi na kailangang sabihin, halata naman, itinuro niya ang kusina. Paano pa kaya kayo nakakayanan na manirahan dito? Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 25 milyong piso, 25 milyon. At paano mo nalaman kung magkano ang halaga? Ako ay isang real estate agent, Mang Juan. Alam ko ang mga presyo sa kapitbahayan. Ngunit hindi mo pa nakikita ang titulo. Ang tanong ay nanatiling nakalutang sa hangin. Ang tiyak na ekspresyon ni Andrea ay nag-aalangan ng isang segundo. Hindi ko kailangan makita ang titulo. Minana ni Daniel ang bahay na ito nang mamatay ang asawa mo. Ganoon kadali. Sino pa ang makakatanggap nito? Dahan-dahan akong tumayo at pumunta sa lababo, hinugasan ang aking tasa ng may sadyang kalmado. Alam mo, Andrea, napakaraming pagpapalagay mo sa aking pananalapi.
Hindi ito mga pagpapalagay, Mang Juan, ito ay mga katotohanan. Ganoon ba? Anong iba pang mga katotohanan ang mayroon ka? Sinuri niya ang kanyang notebook. Sinabi sa akin ni Gabriel na hindi ka kailanman nag-ambag ng kahit isang sentimo sa bahay na ito. Bumaling ako. Ganoon ba ang sinabi sa iyo ni Gabriel? Napakakakaiba, sabi ko, kasi itong bahay na ito ay itinayo ko noong 1987. Binayaran ko ang lupa ng cash, kumuha ako ng mga manggagawa, at pinangasiwaan ko ang trabaho araw-araw. Tumigas ang kanyang mukha. Yan ay 37 taon na ang nakararaan. Nagbabago ang mga bagay-bagay. Ang ilan? Ang pagmamay-ari, hindi. Tingnan mo, Mang Juan, alam kong mahirap ito para sa'yo. Nawala sa'yo si Gabriel, at ngayon kailangan mong harapin ang realidad ng iyong sitwasyong pinansyal. Ngunit ang pagtanggi ay hindi nakakatulong. Anong pagtanggi? Ang pagpapanggap na hindi ka dependent sa kawanggawa ng pamilya. Ang salitang kawanggawa ay bumagsak na parang sampal. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa basahan ng walang pagmamadali. Andrea, hayaan mong tanungin kita ng isang bagay. Ano? Sa 8 taon ng kasal, nakakita ka ba ng kahit isang resibo ng mortgage sa pangalan ni Gabriel? Hiwalay ang aming pananalapi. Nakausap ka ba niya tungkol sa buwanang pagbabayad ng bahay? Hindi namin pinag-uusapan ang bawat detalye ng kanyang mga gastos. Nakita mo ba siyang nagbayad ng buwis sa ari-arian? Ang kanyang katahimikan ay sapat na sagot. Sasabihin ko sa iyo kung ano sa tingin ko ang nangyari, sabi ko, sumandal sa countertop. Tinulungan ako ni Gabriel sa maliliit na gastos, namili, nagputol ng damo. At ipinagpalagay mo na sinusuportahan niya ako sa pananalapi dahil iyon ang nakikita. Ang mga anyo ay mapanlin lang. Tumayo si Andrea, naiinis. Sige, ipakita mo sa akin ang titulo kung gayon. Patunayan mo na iyo ang bahay na ito. Hindi ko kailangang patunayan sa iyo ang anumang bagay. Kailangan mo dahil ako ang biyuda ni Gabriel at minana ko ang lahat. Tumigil ka na sa pagsagot ng mga tanong. Tumigil ka na sa paggawa ng mga pagpapalagay. Nagkatinginan kami mula sa magkabilang panig ng kusina. Ang panga ni Andrea ay matigas. Ang kanyang postura bilang isang kumpiyansang agent ay nagsisimulang gumuho. Mayroon ka hanggang Nobyembre 15, sabi niya sa wakas. Pagkatapos ng petsang iyon, papalitan ko ang mga kandado. Tingnan natin. Pinulot niya ang kanyang mga papel at naglakad patungo sa pintuan. Tingnan natin kung ano. Ngunit mumiti lang ako at nagsimulang magkarga sa makinang panlinis. May mga usapan na mas mainam tapusin ng may abogadong naroroon. Biyernes ng hapon, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng ilang buwan. Bumaba ako sa basement. Ito ay palaging aking lugar taguan. Nagbibiro si Aling Elena na para akong ardilya, iniipon ang bawat resibo na parang money para sa taglamig. Hindi mo alam kung kailan mo kailangan patunayan ang isang bagay, sabi ko sa kanya. Nagpamiwang lang siya at pinaalala sa akin na ang mga normal na tao ay hindi nagtatago ng 40 taon ng mga bank statement. Ngunit hindi ako normal na tao. Ako ay isang accountant at natutunan ko ng maaga na ang mga papel ay nagkukwento. At ang mga kwentong iyon ang nagpoprotekta sa iyo kapag ang alaala ay nagkukulang o kapag may nagpapasinungaling, ang file cabinet ay nasa lugar pa rin. 4 na drawer na perpektong nakatatakan ayon sa dekada. Binuksan ko ang drawer ng dekada 80. Sa loob, natagpuan ko ang folder na hinahanap ko. Real Estate, Sampaguita Street, 447. 447. Ang numero na pinaniniwalaan ni Andrea na minana niya. Ang unang dokumento ay ang pagbili ng lupa. Marso 12, 1987. Buyer, Juan Valdez. 2,500,000 piso, 2,500,000 para sa lot. Ang pangalawa ay ang kontrata sa pagtatayo. 800,000 piso, 800,000 para sa isang colonial type na bahay. Ang pangatlo ang pinakamahalaga. Ang orihinal na titulo, petsa 15 Marso 1987. Nag-iisang may-ari, Juan Valdez. 5 titulong nagpapahiwatig. Walang co-ownership. Walang mortgage. Binayaran ko ang lahat ng cash. Walang ideya si Andrea. Siyempre.
Noong 1987, 4 na taong gulang pa lamang siya, natututong magtali ng sintas, habang ako ay natututong magbasa ng mga plano, ngunit may iba pa sa folder na yon. Mga pulisya ng insurance. Mga resibo ng buwis. Mga kontrata para sa koneksyon ng serbisyo. Lahat sa pangalan ko. Lahat binayaran ko. Nagpapatunay ng patuloy na pagmamayari sa loob ng 37 taon. Ang pangalan ni Gabriel, hindi lumitaw kahit saan, binuksan ko ang drawer ng dekada, 70. Pareho din mga buwis na binayaran taon-taon ni Juan Valdez. Ang dekada 2000, ganoon din ang dekada 2010, pareho din ang mga huling taon, eksaktong pareho. Ngunit ang tunay na sorpresa ay nasa ilalim ng pinakamababang drawer, sa isang folder na nakatatakan, mga dokumento ng pribadong fideicomiso. Ang folder na yon, hindi kayang isipin ni Andrea na umiiral. Sa loob, may mga papel na kayang baguhin ang lahat. Ang una ay ang kontrata ng isang family fideicomiso. Nilagdaan noong Hunyo 15, 1985. Bago pa ipanganak si Gabriel. Ang fideicomiso ng pamilya Juan at Elena Valdez, ang pangalawa ay isang bank statement mula sa Bangko Nacional del Centro. Kasalukuyang balance noong Oktubre 2024, 50 milyong piso, 50 milyon, ang pangatlo ay ang listahan ng mga beneficiary ng fideicomiso. Naroon ang pangalan ni Gabriel. Ngunit hindi bilang buong tagapagmana, kundi bilang beneficiary sa kanyang buhay na may napakatukoy na kondisyon. Kondisyon na hindi kailanman tinanong ni Andrea, ang fideicomiso ay komplikado, tulad ng karaniwan sa mga bagay na ito. Ngunit ang pangunahing estruktura ay simple. Kami ni Aling Elena ang mga tagapagtatag at tagapangasiwa. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ako na lang ang naging nag-iisang tagapangasiwa. Nakakatanggap si Gabriel ng buwanang allowance para sa pag-aaral, pabahay, at suporta sa pamilya. Ngunit ang ari-arian ay nananatili sa fideicomiso. Ibig sabihin, akin, naging komportable si Gabriel dahil sinigurado kong maging komportable siya. Ang kursong engineering na tinulungan kong bayaran. Ang kasal na pinondohan ko. Ang mga pagkakataon sa pamumuhunan na inalok ko sa kanya. Lahat ay nagmula sa fideicomiso na yon. Lahat ay nasa ilalim pa rin ng aking kontrol. Nakita ni Andrea ang magandang antas ng pamumuhay ni Gabriel at ipinagpalagay na siya ay mayaman sa sarili niyang karapatan. Nakita niya ang kanyang pagiging mapagbigay sa akin at inisip na ito ay galing sa kanyang sweldo. Hindi niya kailanman inisip na ang pera na tila nagmumula kay Gabriel patungo sa akin ay sa totoo lang, ang aking sariling pera na bumabalik sa bahay. Napakakaiba kung paano gumagana ang mga pagpapalagay. Nakikita ng isang tao ang umaayon sa kanilang mga inaasahan at binabaliwala ang iba. Inaasahan ni Andrea na ang mga anak ay magpapanatili sa kanilang matatandang magulang. Nakita niya si Gabriel na tinutulungan ako at nagtapos sa pagiging dependent ko. Hindi niya kailanman isinasaalang-alang ang posibilidad na ako ang tumutulong sa kanya. Mayroon pa ring isa pang dokumento sa folder na yon. Isang mahalagang dokumento kapag dumating ang oras upang sabihin ang katotohanan. Ang pulisya ng life insurance ni Gabriel. 10 milyong piso, 10,000,000,000. Tulad ng binanggit ni Andrea. Ngunit ang beneficiary ay hindi si Andrea. Ito ay ang fideicomiso ng pamilya Juan at Elena Valdez. Ibig sabihin, ako ang beneficiary, 2 buwan nang nagpaplano si Andrea gamit ang pera na hindi kailanman kanya. Nagtatayo ng kanyang hinaharap sa isang lupa na sa totoo lang, hindi umiiral, isinara ko ang file cabinet at umakyat sa kusina. Gumawa ako ng sandwich at inisip ang mga petsa. Binigyan ako ni Andrea hanggang Nobyembre 15 upang umalis. Ngayong araw ay Nobyembre 1. Mayroon akong eksaktong 2 linggo upang magpasya kung paano haharapin ang sitwasyon. Maaari ko siyang tawagan agad, ipaliwanag ang katotohanan, ipakita sa kanya ang mga dokumento, at panoorin kung paano gumuho ang kanyang mundo sa harap ko. O kaya maghintay ako. Hayaan siyang patuloy na magpalagay. Hayaan siyang patuloy na maghukay ng sarili niyang hukay. Hayaan siyang matuto ng aral sa mahirap na paraan. Habang kumakain, naaalala ko ang sinabi ng aking dating kasosyo sa firm, Mang Juan. Minsan ang pinakamahusay na diskarte sa negosasyon ay hayaan ang kalaban na magsalita hanggang sa siya mismo ang maglagay sa sarili sa isang sulok. Si Andrea, walang duda, ay naglalagay ng sarili sa isang sulok. Ang tanong ay, gaano kalalim ko
Ngunit bago yon, kailangan niyang tapusin ang paghuhukay. Linggo ng umaga. Isang araw na dapat ay payapa, nakalaan para sa pananahimik at pagdarasal, ngunit sa pagkakataong ito, naging isang entablado ito ng paghaharap ng pagyurak sa aking dignidad. Naghahanda ako noon para magsimba, suot ang aking pinakamagandang barong, ang suot na binili pa ni Elena para sa akin noong kaarawan ko. May bigat sa bawat tupi ng damit, bigat ng mga alaala, ng pagmamahal na ngayon ay pinipilit durugin. Dumating si Andrea. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang 3 kasamahan niya mula sa Premier Realty, mga babaeng profesional na may matitingkad na ngiti, matatalim na tingin, at halatang gutom sa negosyo. Tinawag niya ang kanilang pagbisita na isang #, konsultasyon tungkol sa potensyal ng bahay, #, potensyal. Para akong sinasaksak ng kutsilyo sa salitang iyon. Alam kong hindi potensyal ang hinahanap niya, kundi ang aking pagkawala, ang paglipat ng pamana ng aming pamilya sa kanyang mga kamay. Mula sa pintuan ng aming tahanan, narinig ko na agad ang boses ni Andrea, malakas, matapang, at puno ng pagmamalaki. Nagpakalat ang kanyang mga salita sa bawat sulok ng silid, parang lason na lumalason sa payapang umaga. Ang bahay na ito ay may magandang estruktura, pero ang dekorasyon ay napakatanda na, tipikal ng matanda, alam mo na, parang baliwala sa kanya ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Ang bawat paghuhusga sa aking pinaghirapan, sa bawat alaala na nakasulat sa bawat sulok ng bahay na ito. Ang mga kurtina na pinili ni Elena. Ang mga paintings na ibinigay ni Gabriel noong bata pa siya. Ang mga lumang antigong kasangkapan na pinagyaman ng bawat tawa, bawat luha, bawat kwento ng aming pamilya. Hindi niya alam, o ayaw niyang malaman, ang kwento ng bawat piraso ng palamuti, ang pagmamahal na inilagay ko at ni Elena sa bawat disenyo. Ang bawat pahayag niya ay parang pagkukunwari na walang halaga ang nakaraan. Naglakad sila sa loob ng bahay na parang kanila na ito. Ang bawat hakbang nila ay parang stomp sa aking puso, sa aking mga alaala. Hinayaan ko silang gawin yon, pinagmasdan ko sila mula sa itaas, sa hagdanan, nagpapanggap na wala. Ngunit bawat paggalaw nila, bawat pagturo nila sa isang bahagi ng bahay, ay parang pagkuha ng isang piraso ng aking kaluluwa. Diyos ko, Andrea, napakaganda ng mga moldura na ito, sabi ng isa sa mga kasama niya, isang babaeng may kulay ginto ang buhok, na ang mga mata ay kumikinang sa paghanga. Sa isang sandali, umasa ako na ang paghanga na iyon ay para sa sining, para sa gawa ng aking mga kamay, para sa aming tahanan. Ngunit si Andrea, agad siyang sumagot na puno ng pagmamay-ari, isang pagmamay-aring hindi sa kanya. Original. Galing pa noong 1987. Si Mang Juan ang nagtayo ng bahay, pero wala siyang mata sa modernong disenyo, walang mata sa modernong disenyo. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa aking mukha, sa harap ng mga taong hindi ko kilala, sa loob ng sarili kong tahanan, sa lugar kung saan itinayo ko ang aking pamilya. Bumaba ako sa hagdan, kalmado, kahit na kumukulo ang dugo ko sa loob. Suot ko pa rin ang aking barong, handa nang magsimba. Nang makita ako ni Andrea, para akong isang kakaibang bagay na kailangan niyang ipakita sa kanyang mga kaibigan, isang bagay na dapat ipaliwanag, isang curiosity, ito si Mang Juan, ang ama ni Gabriel. Siya ang orihinal na may-ari, pero nagtatransition na sa mas angkop na residence, mas angkop na residence, na sinasabi niya ay ang bahay ng panatag na pagtanda. Isang lugar para sa mga matatanda, isang lugar na sinubukan niyang ipilit sa akin, isang lugar na ipinipilit niya na pupuntahan ko. Ngunit ako, Mang Juan, ay hindi pa tapos sa bahay na ito, sa buhay na ito. Isang kasama niya ang nagtanong, puno ng pag-usisa, talaga po, Mang Juan, lilipat po kayo sa bahay ng panatag na pagtanda? Tiningnan ko si Andrea, diretso sa kanyang mga mata. Hinahanap ang kahit anong bakas ng konsensya, ng kahihiyan. Wala. Tanging pagkunwari at pagmamalaki. Talaga, gagawin ko apos, yan, tanong ko sa kanya, ang aking boses ay kalmado, ngunit may tagong hamon. Ang kanyang ngiti ay nanatiling matapang, puno ng pagkunwari. Pinag-usapan na natin ito, Mang Juan. Nobyembre 15, tanda mo, sagot niya, na para bang ako ang nakakalimot sa aming pinag-usapan, na para bang ako ang may kapansanan sa alaala. Ngunit ang totoo, wala kaming pinag-usapan.
Siya lang ang nagsalita, at ako lang ang nakinig, sa bawat pagmamaliit, sa bawat pagpaplano niya ng aking buhay, sa bawat pagtatangka niyang durugin ang aking pagkatao. Ampersand quote, naaalala ko na ikaw ang nagsalita. Ako ang nakinig, ampersand quote, malamig kong sagot, ang bawat salita ay may bigat, puno ng kahulugan na tanging ako at siya ang nakakaunawa, ang isang di nakikitang labanan ng kalooban na nagaganap sa gitna ng silid. Hindi pa siya nakontento. Parang may kasiyahan siyang makita akong nagdurusa. Sinubukan niyang siraan ang aking tahanan, sinabing may mga problema sa pagmamantini, at sinabi rin na hindi ko kayang tustusan ang bahay na ito. Ampersand quote, ano ang realidad na yon? Ampersand quote, tanong ko sa kanya, hinahamon siya na sabihin ang totoo, ang kanyang ampersand quote, katotohanan ampersand quote, na puno ng kasinungalingan. Ampersand quote, na ikaw ay isang halos 70 anyos na lalaki na may nakapirming kita na hindi kayang tustusan ang isang 240 lagmen na bahay. Ampersand quote, ang kanyang boses ay nangingibabaw, puno ng panunumbat, parang hukom na nagbibigay ng hatol. Ampersand quote, hindi ito mga pagpapalagay, Mang Juan, ito ay mga obserbasyon. Ampersand quote, obserbasyon. Ang kanyang mga salita ay parang suntok sa sikmura. At ang pinakamalupit na salita, ampersand quote, ang pagpapanggap na ikaw ay hindi naiiba sa isang pasanin, ampersand quote. Isang pasanin. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang nakasakit, ito ay nagbigay sa akin ng matinding pag-isip. Ako, na naghirap at nagtayo ng lahat ng ito, ako ang pasanin. Ang aking dugo ay kumukulo, bawat ugat sa aking katawan ay naninigas. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ito ang oras para magalit, hindi ito ang oras para sumabog. Kailangan kong manatiling kalmado, kailangan kong hayaan siyang magpatuloy sa kanyang paghuhukay ng sarili niyang hukay. Ang pagmamasid ay aking sandata. Ang pagtitiyaga ay aking baluti. Ang bawat pagmamaliit niya ay nagdaragdag ng gasolina sa apoy ng aking determinasyon. Ang alaala ni Elena, ang alaala ng aming mga pangarap, ay nagbigay sa akin ng lakas. Kailangan kong ipagtanggol ang aming pamana. Pagkatapos ng mga pangungutya, sinabi ni Andrea na si Gabriel, o Daniel, ang sumusuporta sa akin sa pinansyal. Isang kasinungalingan na lumabas sa kanyang bibig ng walang pag-aalinlangan, na para bang iyon ang pinakamaliwanag na katotohanan sa mundo. Ampersand quote, at alam mo ito dahil, ampersand quote, tanong ko sa kanya, ang aking boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng paghamon, isang tanong na nagtatago ng bitag. Ampersand quote, dahil asawa ko siya, ampersand quote, sagot niya, na para bang iyon ang sapat na dahilan para paniwalaan ang lahat ng kanyang sinasabi. Na para bang ang kanyang pagiging asawa ni Gabriel ay nagbibigay sa kanya ng karapatang malaman ang lahat at gumawa ng lahat. Sa puntong iyon, tiningnan ko ang 3 babae na nakatayo malapit sa pintuan, mga kasamahan ni Andrea, na tahimik na nakikinig sa bawat salita. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong pag-usisa at bahagyang pagkabahala. Ampersand quote, mga ginang, ampersand quote, sabi ko, ang bawat salita ay may diin, bawat isa ay binalangkas ng maingat, ampersand quote. Marahil ay kailangan niyong tanungin si Andrea na ipakita sa inyo ang titulo ng bahay na ito bago planuhin ang mga renovations, ampersand quote. Para akong nagbato ng malamig na tubig sa kanyang mukha. Namutla ang mukha ni Andrea. Ang kanyang matapang na ngiti ay nawala, napalitan ng takot at pagkabigla. Nakita ko ang pagdududa sa mga mata ng kanyang mga kasamahan. Ang katahimikan ay bumalot sa silid, isang katahimikan na mas malakas pa sa lahat ng kanyang mga salita. Ang katahimikan na nagbibigay ng pagkakataon para sa katotohanan na lumabas. Tumalikod ako, naglakad patungo sa pintuan. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon para tingnan pa sila. Ang kanilang reaksyon ay hindi na mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay ang susunod kong hakbang. Ampersand quote, mag-enjoy kayo sa tour, ampersand quote, dagdag ko, na may bahagyang ngiti na tanging ako lang ang nakakaintindi. Ngayon ay hindi na ako magpupunta sa simbahan. Nagpunta ako sa telepono. Kailangan kong tawagan ang aking abogado. Ito na ang huling araw na hahayaan ko si Andrea na tapakan ang aking dangal at ang pamana ng aking pamilya. Panahon na para sa katotohanan at oras na para kumilos, Lunes ng umaga. Ang sikat ng araw ay hindi pa ganap na nagbibigay ng init, ngunit sa loob ng opisina ni Atty. Maria Cruz, ramdam ko ang pag-asa, ang pagbabago. Nakaupo ako sa tapat ng kanyang mesa, kalmado, ang bigat ng mga nakaraang buwan ay dahan-dahang lumalabas sa aking balikat. 3 folder ang nakahilera sa harap ko, bawat isa ay puno ng katotohanan, ng mga pruweba. Si Atty.
Cruz, ang aking abogado sa loob ng 20 taon, ay kilala niya ako at kilala niya ang aking pamilya. Maingat niyang sinuri ang bawat dokumento, ang bawat piraso ng papel na naglalaman ng katotohanan. Binuksan niya ang unang folder. Naroon ang mga papeles ng bahay sa Sampaguita Street, 447. Ang pangalan ko, Juan Valdez, ang nakasulat bilang nag-iisang may-ari. Walang co-ownership. Walang mortgage. Walang kahit anong pahiwatig ng utang o pagkakautang. Ito ang bahay na itinayo ko, ang pundasyon ng aming pamilya, na ngayon ay sinubukang agawin. Pagkatapos, ang ikalawang folder. 30% apos, 7 taon ng mga resibo ng buwis sa lupa. Bawat taon, bawat sentimo, ay galing sa aking bulsa. Nakita niya rin ang mga kontrata ng insurance, ng mga serbisyo sa bahay, ng kuryente at tubig. Lahat ay nakapangalan sa akin. Ang mga detalye ay malinaw, hindi matatawaran. Si Andrea, sa kanyang pagmamalaki at pag-aakala, ay hindi kailanman nag-abalang tingnan ang mga simpleng katotohanan na ito. Nagawa niyang gumawa ng sarili niyang kwento, sarili niyang realidad, batay sa kanyang pag-aakala at kasakiman. Quote, at narito ang malaking bahagi, quote, sabi ni Atty. Cruz, ang kanyang tinig ay nagtatago ng isang bahagyang ngiti ng pagtatagumpay. Binuksan niya ang pangatlong folder. Doon nakalagay ang mga dokumento ng quote, ang fideicomiso ng pamilya Juan at Elena Valdez, quote, ang fideicomiso. Ang pondo ng pamilya na inilaan ko at ni Elena para sa kinabukasan ni Gabriel at para sa aking seguridad. Ang kasalukuyang balanse, malinaw na nakasulat, 50 milyong piso. 50 milyong piso. At ang pinakamahalaga, si Gabriel ay isang beneficiary lamang habang siya ay nabuhay. Hindi siya naging may-ari. Hindi siya kailanman naging tagapamahala. Ang pera ay kontrolado ng trust at ang trust ay ako, quote, kaya, quote, sabi ni Atty. Cruz, ang kanyang tinig ay malinaw at buo, quote, inakala ni Andrea na sinusuportahan ka ni Gabriel, gayong sa totoo lang, ikaw ang sumusuporta sa kanya, quote, isang mapait na katotohanan na parang suntok sa akin, ngunit may kasama ring isang pakiramdam ng katarungan. Ang aking anak, si Gabriel, na akala ko ay sinusuportahan ko sa kanyang buhay, ay hindi ko naintindihan ng lubusan. Ngunit ang kanyang kasalukuyang asawa, si Andrea, ay mas malala pa, pagkatapos, ang usapan ay lumipat sa insurance ni Gabriel. 10 milyong piso ang kanyang life insurance. At sino ang beneficiary? Ang fideicomiso ng pamilya Juan at Elena Valdez. Ako. Quote, iniwan sa akin ni Daniel ang lahat, quote, ang pahayag ni Andrea. Isang malaking kasinungalingan. Wala siyang namana. Ang lahat ay nakalaan para sa akin, para sa aming pamilya. Hindi ko alam kung ano ang kanyang mararamdaman kapag nalaman niya ito. Ngunit sa puntong iyon, hindi na iyon ang aking problema, tumingin sa akin si Atty. Cruz, quote, bakit mo hinayaan na mangyari ito sa loob ng 2 buwan, Mang Juan, quote, ang kanyang tanong ay puno ng pag-aalala, ngunit may pag-unawa rin. Pinikit ko ang aking mga mata, inalala ang bawat pagmamaliit, bawat pangungutya. Quote, dahil gusto kong makita kung gaano kalayo ang mararating niya, quote, kung gaano kalayo ang kanyang kasakiman, ang kanyang kawalan ng paggalang, ang kanyang pagmamalaki. Gusto kong makita kung gaano siya kalalim maghuhukay ng sarili niyang hukay. At ngayon, sapat na, nagsimula kaming balangkasin ang aming diskarte. Ang bawat hakbang ay maingat na pinag-isipan, bawat isa ay may layunin. Una, kukunin agad ang pera mula sa life insurance ni Gabriel at ilalagay sa trust fund. Ikalawa, isang formal na abiso kay Andrea na nagsasaad na siya ay isang nangungupahan lamang, hindi may-ari ng bahay. Ikatlo, isang 30 araw na abiso upang lisanin ang bahay. 30 araw. Ang parehong palugit na ibinigay niya sa akin. Ngumiti si Atty. Cruz, isang iting puno ng pag-unawa. Quote, poetic justice, quote, bulong niya. Ika-4, padadalhan si Andrea ng kopya ng mga dokumento ng trust fund. Hayaan siyang harapin ang katotohanan. Ngunit ang pinakamahalaga, ayon sa aking plano, ay ang ika-5. Quote, Atty. Cruz, quote, sabi ko, quote, gusto kong ipatawag ang kanyang mga kasamahan sa Premier Realty. Gusto kong nandoon sila bilang mga saksi, quote, hindi lang ito tungkol sa pagkuha ng hustisya, ito ay tungkol sa pagtuturo ng leksyon.
Ampersand quote, hindi ito pampublikong pagpapahiya, Atty. Cruz. Ito ay pampublikong edukasyon, ampersand quote, edukasyon tungkol sa katotohanan, tungkol sa paggalang, tungkol sa mga hangganan. Ampersand quote, hindi, ito ay tungkol sa paggalang, ito ay tungkol sa mga hangganan, ampersand quote, ito ang aking mensahe. Kung si Andrea ay nagpakita lamang ng paggalang mula sa simula, kung nagtanong lamang siya, kung nakinig lamang siya, ang lahat ay magiging iba. Hindi na sana namin kinailangan ang lahat ng ito. Ngunit pinili niya ang pagmamalaki, ang pag-aakala, ang pagyurak, tiningnan ko si Atty. Cruz, ang aking puso ay puno ng determinasyon. Ampersand quote, handa na ako, Atty. Cruz, ampersand quote, kung gayon, Mang Juan, maghanda ako ng lahat. Bukas ng umaga, alas 10, sa opisina ng Premier Realty, ampersand quote, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, at sa sandaling iyon, alam kong nasa tamang kamay ako, para sa mga nakikinig pa rin. At kung ikaw ay nararamdaman ang bigat ng pagsubok, ng kawalan ng paggalang, ng pagmamaliit, tulungan mo akong makita ka. Mag-iwan lamang ng komento ng numerong 1 sa ibaba, para malaman kung mayroon pa ring mga kasama ko sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon para sa akin, upang ipagpatuloy ang kwento, ang huling bahagi kung saan ang katotohanan ay ganap na ihahayag, at ang lahat ay magbabago magpakailanman, Martes ng umaga, alas 10. Ang orasan ay tumutugtog ng marahan, ang bawat segundo ay tila bumubuo ng tensyon na nakapaloob sa loob ng Premier Realty sa Makati City. Tahimik akong naglakad sa tabi ni Atty. Cruz patungo sa opisina. Sa aking pagpasok, nakita ko si Andrea, abala sa pakikipag-usap sa isang mag-asawang bata. Ang kanyang mukha ay puno ng propesyonal na ngiti, ang kanyang boses ay puno ng tamis at pang-akit sa mga kliyente. Isang ngiti na sanay akong makita, ngunit ngayon, ito ay parang isang maskara na malapit ng mahulog. Nang makita niya ako, ang kanyang ngiti ay biglang nabura. Ang pagkalito ay sumilay sa kanyang mukha, pagkatapos ay napalitan ng takot, ng bahagyang panika. Ampersand quote, Mang Juan, anong ginagawa ninyo rito? Ampersand quote, ang kanyang boses ay mahina, halos hindi marinig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, para akong multo na lumitaw sa kanyang pinagtataguan. Lumapit si Atty. Cruz, ang kanyang aura ay puno ng otoridad, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Ampersand quote, magandang umaga, Andrea, ampersand quote, bati niya, at pagkatapos ay idinagdag, ampersand quote, ako si Atty. Maria Cruz, abogado ni Mang Juan Valdez. Mayroon kaming mga importanteng legal na usapin na kailangan nating pag-usapan, tungkol sa ari-arian at pamana ni Gabriel, ampersand quote, ang bawat salita ay parang suntok sa tiyan ni Andrea. Ang mag-asawang bata, na nakarinig ng ampersand quote, legal na usapin, ampersand quote, ay mabilis na tumayo, nagpaalam ng may pag-aalangan at lumabas. Nang kami na lang ang naiwan, kasama ang ilang kasamahan ni Andrea na nagpapanggap na abala sa kanilang mga desk, ngunit halatang nakikinig, nagsimula si Atty. Cruz. Ampersand quote, Andrea, mayroon akong matinding pakiramdam na ang mga kasamahan mo ay dapat ding makinig sa usaping ito. Mahalaga ito para sa kanilang pag-unawa sa etika ng propesyon. Ampersand quote, ang pagbanggit sa etika ay parang malaking tunog na nagpapatahimik sa buong opisina. Lahat ng tingin ay nakatuon na sa amin. Ang mga tao ay nagtataka, nag-iisip kung ano ang nangyayari. Ang katahimikan ay bumalot sa lugar, isang katahimikan na mas malakas kaysa sa anumang ingay. Nagsimula si Atty. Cruz, ampersand quote, Andrea, naintindihan ko na mayroong pagkalito tungkol sa pagmamay-ari ng bahay sa Sampaguita Street, 447, ampersand quote, walang pagkalito, ampersand quote. Matapang na sagot ni Andrea, sinusubukan niyang manatiling matatag, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Ampersand quote, minana ko ang bahay mula kay Gabriel, ampersand quote, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit niyang pinaninindigan ang kanyang kasinungalingan, ampersand quote, aling bahay, ampersand quote, tanong ni Atty. Cruz, ang kanyang boses ay kalmado, halos bumubulong, ngunit may bigat ng otoridad, ampersand quote, ang sa Sampaguita Street, 447, ampersand quote, sagot ni Andrea, lalong lumalakas ang kanyang boses. Parang sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili niya sa kanyang sinasabi. Dahan-dahang inilabas ni Atty. Cruz ang unang folder at inilapag sa mesa ang mga dokumento ng bahay. Ampersand quote, ang ari-arian sa Sampaguita Street, 447 ay pag-aari ni Juan Valdez. Nirehistro noong Marso 15,
1987. Nag-iisang may-ari. Ampersand quote, pero si Daniel, siya ang nagbabayad ng mga bills, ng mga buwis, ampersand quote, ang kanyang boses ay halos sumisigaw, puno ng desperasyon. Sa sandaling iyon, sumingit ako, ampersand quote. Si Gabriel ay tumulong sa akin sa ilang praktikal na bagay. Pero ako ang nagbabayad ng lahat ng bills, ampersand quote, ang aking boses ay kalmado, matatag, puno ng katotohanan, muli inilabas ni Atty. Cruz ang mga resibo, ang mga patunay, 30 ampersand apos, 7 taon ng mga resibo ng buwis, mga bill ng kuryente, tubig, at insurance, lahat ay nakapangalan sa akin, Juan Valdez. Ang mga papel ay lumapag sa mesa, parang mga dahon na nahuhulog sa taglagas, ngunit bawat isa ay may bigat ng katotohanan. Pagkatapos, inilabas niya ang pangatlong folder. Ang huling baraha. Ampersand quote, at narito ang fideicomiso ng pamilya Juan at Elena Valdez. Kasalukuyang balanse, 50 milyong piso, ampersand quote, isang malaking halaga na nagdulot ng gulat sa mga mukha ng mga kasamahan ni Andrea. Ampersand quote, si Gabriel ay beneficiary lamang habang siya ay nabubuhay, ampersand quote. At ang pinakahuling suntok. Ampersand quote, at ang beneficiary ng life insurance ni Gabriel, na nagkakahalaga ng 10 milyong piso, ay ang fideicomiso na ito. Hindi ikaw, Andrea, ampersand quote, nawasak ang mundo ni Andrea. Ampersand quote, hindi ko alam ampersand quote, bulong niya, ang kanyang boses ay basag, puno ng luha. Ampersand quote, hindi ko alam ampersand quote, ulit niya, parang isang sirang plaka. Ampersand quote, hindi ka nagtanong, ampersand quote, sagot ko, ang aking boses ay puno ng pagod, ng kalungkutan, ngunit may bahagyang pagtatagumpay. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito ay kinakailangan, ampersand quote, pwede mong sabihin sa akin ang lahat ng ito, ampersand quote, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, puno ng pagsisisi, ng pagsusumamo, ampersand quote. Pwede kang magtanong ng may paggalang, ampersand quote, sabi ko, nilinaw ang pinaka-importanting aral na kailangan niyang matutunan. Ang paggalang ay hindi hinihintay, ito ay ipinapakita. Isinara ni Atty. Cruz ang mga folder. Ang kanilang tunog ay parang pagtatapos ng isang kabanata, isang pagtatapos ng isang ilusyon. Ampersand quote, Andrea, mayroon kang 30 araw upang lisanin ang bahay sa Sampaguita Street, 447, ampersand quote, 30 araw. Saan ako pupunta? Ampersand quote, ang kanyang boses ay puno ng takot, ng kawalan ng pag-asa. Ampersand quote, hindi na ampersand apos, yan responsibilidad ni Mang Juan, ampersand quote, sagot ni Atty. Cruz, ang kanyang boses ay matatag. Ampersand quote, ikaw ay isang may kakayahang matanda na may trabaho. Sigurado akong makakahanap ka ng solusyon, ampersand quote, ang imperyo ng ilusyon ni Andrea ay gumuho. Ang kanyang pagmamalaki ay nawala, napalitan ng kahihiyan at pagkabigo. Ang mga kasamahan niya ay nag-iwas na ng tingin. Ang katotohanan ay naihayag. At ako, Mang Juan, ay nakaramdam ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang tahimik na lakas ay nagtagumpay. Kinabukasan, isang maliwanag na umaga. Ang araw ay sumikat ng mas maliwanag kaysa dati, para bang ang bigat na dala ko sa loob ng mahabang panahon ay nawala na. Ngunit ang mga bunga ng katotohanan ay mabilis na lumaganap. Ang kwento tungkol sa nangyari sa opisina ng Premier Realty ay parang apoy na kumalat sa buong industriya ng real estate. Bawat kasamahan ni Andrea, bawat kakilala niya, ay nalaman ang katotohanan. Hindi na ito isang lihim, si Aling Nena, ang aming kapitbahay na mahilig maghatid ng balita at kape, ay dumating sa aking bahay. May bitbit siyang kape, at may kasama siyang kwento. Ampersand quote, Mang Juan, ampersand quote, bulong niya, na para bang takot na may makarinig, ampersand quote, nakita raw si Andrea sa mga discount area. Mag-isa. Hindi nakasama ang mga kaibigan niyang nakapaligid dati sa kanya, ampersand quote, ang balita ay hindi nagulat sa akin. Ang kanyang mundo ng ilusyon, ang kanyang imperyo ng pagmamalaki, ay gumuho na. Ang mga kaibigang kasama niya sa ginhawa, ay hindi nakasama niya sa oras ng pagsubok, hindi lamang ito sa mga kaswal na usapan. Maraming kaibigan ni Gabriel ang dumating sa aking bahay. Isa-isa silang nagpaumanhin, inamin na naniwala sila sa mga salita ni Andrea. Ampersand quote, Mang Juan, pasensya na po. Akala po namin totoo ang mga sinasabi niya. Nagpalagay po kami ng sobra, ampersand quote, ang mga salitang iyon ay nagdala sa akin ng isang bahagyang kirot. Ang mga anak ko, pati na si Gabriel, ay may mga kaibigang madaling maniwala, madaling magpalagay.
Ngunit ang pag-amin nila ay mahalaga. Ang katotohanan, kahit gaano pa kahirap, ay lumalabas. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Atty. Cruz. Ang abogado ni Andrea ay nakikipag-ugnayan, nais makipagnegosasyon para sa upa sa bahay. Nag-aalok sila ng 50,000 piso kada buwan, kalahati ng market price na 100,000 piso. Ngunit ako, Mang Juan, ay natutunan ko na ang pagtatakda ng mga hangganan. Tumanggi ako. Hindi ako naghahabol ng labis, ngunit hindi rin ako magpapagamit. Ang hustisya ay dapat makatarungan. Ipinagpilitan ko ang market price. Sa huli, hindi na kayang bayaran ni Andrea ang halagang iyon, at kinailangan niyang lisanin ang bahay. Hindi lang iyon. Nawalan din siya ng trabaho sa Premier Realty. Ang kanyang pagmamalaki, ang kanyang kawalan ng paggalang, ang kanyang pagtatangka na agawin ang hindi kanya, ay nagdulot ng kanyang pagbagsak. Tumingin ako sa paligid ng aking kusina. Ang kusina na dinisenyo ko at ni Elena ng puno ng pagmamahal. Bawat kagamitan, bawat dingding ay may kwento. Nag-isip ako, si Andrea ay gumawa ng mga desisyon. Pinili niya ang kalupitan sa halip na kabaitan. Pinili niya ang pagpapalagay sa halip na pagtatanong. Pinahiya niya ako sa publiko. Ngayon, nakikipag-ugnayan siya sa mga kahihinatnan, hindi ito paghihiganti. Hindi ito pagganti ng masama sa masama. Ito ay responsibilidad. Ito ay ang batas ng sanhi at epekto. Ang bawat aksyon ay may katumbas na reaksyon. Naisip ko ang kahulugan ng tahimik na lakas, hindi ito nangangahulugan ng kahinaan o ng kawalan ng boses. Ito ay nangangahulugan ng pagmamasid, ng pagtitiyaga, ng pag-unawa sa tamang oras para kumilos. Natutunan ko na ang kabaitan ay may tunay na halaga lamang kapag inilagay sa tamang lugar. Kung ipinagkakaloob mo ang kabaitan sa isang taong walang paggalang, ito ay magiging kahinaan. Kung minsan, ang isang matalinong pagganti, ang paghaharap ng katotohanan ng walang galit, ay isang uri ng paggising ng moralidad. Ang pagpapatawad ay hindi pagpapanggap na walang nangyari. Ito ay ang pagtanggap sa nangyari at ang pagpapatuloy sa buhay ng may mas matinding karunungan. Ito ay ang pagpapatawad sa sarili mo para hindi ka na patuloy na maging biktima. Ang paggalang ay hindi namamana, ito ay kinikita. Ang katotohanan ay hindi maaring itago magpakailanman. At ako, Mang Juan, ay natutunan ang pinakamahalagang aral. Ang tahimik na lakas ay ang kapangyarihan na manatiling kalmado, upang hayaan ang katotohanan na magsalita para sa sarili nito. At ngayon, ako ay payapa. Ang pagbagsak ni Andrea ay hindi nagdulot ng kasiyahan sa akin, ngunit nagbigay ito ng kalinawan. Kalinawan na ang katarungan sa sarili nitong paraan ay palaging dumarating, 3 linggo ang lumipas. Ang katahimikan ay bumalik sa aking tahanan, isang katahimikan na may dalang kapayapaan. Ang hangin ay tila mas presko, ang sikat ng araw ay tila mas mainit. Isang hapon, habang nagbabasa ako sa sala, narinig ko ang doorbell. Nagulat ako. Bihira na ang may bumibisita sa akin. Binuksan ko ang pinto at doon nakatayo si Andrea. Mag-isa. Hawak niya ang isang kahon. Ang kanyang mukha ay hindi na puno ng pagmamalaki at pagmamayari, kundi ng pagod, ng pagsisisi. Kamusta, Mang Juan? Ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong. Nahanap ko ang ilang sa inyong mga bagay. Iniabot niya sa akin ang kahon. Sa loob, nakita ko ang lumang photo album ni Gabriel noong bata pa siya, puno ng mga ngiti at alaala. Naroon din ang handwritten recipes ni Aling Elena, ang kanyang mga paboritong lutuin, na ngayon ay tila mas mahalaga pa sa akin kaysa dati. Ang mga alaalang ito, na akala ko ay nawala na, ay bumalik. Pinapasok ko siya. Hindi siya umupo. Nilibot niya ang kanyang tingin sa sala, ang silid na dati niyang gustong gibain, gusto niyang baguhin. Ngayon, ang silid ay nanatili pa rin. Mukha pa rin, puna niya, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan. Bakit magiging iba? Sagot ko, kalmado. May mga bagay na hindi na kailangang baguhin. May mga bagay na dapat manatili, Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mang Juan, may utang ako sa inyo na higit pa sa paumanhin. Tinrato ko kayo ng napakaterible. Hinusgahan ko ang buhay niyo, ang inyong pananalapi, ang inyong halaga.
Naging malupit ako samantalang dapat ay nagpapasalamat. Ngayon, naiintindihan ko ang isang bagay na dapat kong nakita. Ang tanong niya ay malalim at kailangan ng matinding pagmumuni-muni. Marahil ay natulungan sana kita na makapag-transisyon ng maayos upang makatayo sa sarili mong mga paa. Maaari sana nating igalang ang alaala ni Gabriel nang magkasama sa halip na pag-awayan ito. Tiningnan ko siya. Hindi talaga maaring makipagnegosasyon ang paggalang, di ba? Hindi ito maaring makipagnegosasyon. Sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may pagtanggap. Sinabi niya sa akin na nakahanap siya ng trabaho sa Cebu City. Isang bagong simula. Buong puso, sana nga, sagot ko. At sa kanyang pag-alis, nagkaroon ako ng pakiramdam na may isang kabanata sa aking buhay ang natapos. Maraming aral ang aking natutunan sa paglalakbay na ito. Para sa mga magulang, natutunan ko na ang tahimik na lakas ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa anumang kakulangan ng paggalang. Natutunan ko na ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi pagtatayo ng mga pader, ito ay pagguhit ng mga gabay para sa malusog na relasyon. At higit sa lahat, naintindihan ko na minsan ang pinakamakapangyarihang magagawa mo ay sabihin lang ang katotohanan at hayaan ang iba na harapin ang mga kahihinatnan ng sarili nilang mga desisyon. Para sa mga anak, ang aral ay tungkol sa pasasalamat, responsibilidad, at kung paano ang pagiging makasarili ay maaaring sumira ng lahat. Na ang tunay na pagmamana ay hindi materyal na bagay, kundi ang mga aral at pagpapahalaga na ipinasa sa atin ng ating mga magulang. At para sa kalikasan ng tao, ang hangganan sa pagitan ng katarungan at paghihiganti, ng kabaitan at mga limitasyon. Na ang kabaitan ay may tunay na halaga lamang kapag inilagay sa tamang lugar, at minsan, ang matalinong pagganti ay isang uri ng paggising ng moralidad. Ang pagpapatawad ay hindi nakakalimot, ito ay pagpili na bumitaw sa galit. Si Gabriel ay magiging proud sa araling yon. Si Aling Elena ay aprobahan ang tahimik na paraan ng paggawa ko nito. At ako, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay payapa. Ang aking tahanan ay muling puno ng alaala, ng pag-ibig, at ng kapayapaan. Kung nakikinig ka pa rin, at kung ikaw ay minamaliit dahil sa iyong edad, sa iyong tahimik na pagkatao, o sa iyong simpleng pamumuhay, ibahagi sa mga komento. Kinailangan mo bang paalalahanan ang isang tao na ang paggalang ay hindi namamana? Ito ay kinikita. Minsan, ang pinakamahusay na tugon sa kawalan ng paggalang ay ang patunayan sa pamamagitan ng gawa na sila ay nagkakamali sa iyo. At marami sa mga pinakamakapangyarihang tao sa silid ay ang mga hindi na kailangang patunayan ang anumang bagay. Hanggang sa susunod. Tandaan, ang tahimik ay hindi nangangahulugang mahina, nangangahulugan lamang ito na mapili. Ang kwento ni Mang Juan, ang kwento ng isang tahimik na ama, ay nagtatapos dito. Ano ang masasabi ninyo sa mga desisyon ni Mang Juan? Mayroon ba kayong gagawing iba kung kayo ang nasa posisyon niya? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa ninyong komento. Kung ang kwentong ito ay nagpakaisip o nagpadama ng kahit anong emosyon sa inyo, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa isang taong pinaniniwalaan niyong madarama rin ang kwentong ito, at mag-subscribe sa channel ng Tahimik na Ama upang hindi mapalampas ang susunod na mga misteryo. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento. At baka, sa susunod na pagkakataon ikaw na mismo ang magiging bida sa ating susunod na aral. Ang kwentong ito ay kathang-isip at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.